Hindi trabaho ng Kongreso na talakayin ang isyu ng West Philippine Sea ayon sa isang eksperto. Anya, nagiging panakipbutas raw ito sa mga pangunahing isyu ng bansa na mas dapat tugunan. Narito ang report ni Verhil Parba. Isang panibagong pagdinig ang isinagawa ng TRICOM sa Kamara nitong Huwebes kung saan tinalakay ang patungkol sa fake news. Ngunit naiba ang takbo ng usapan nang sumalang si Adolfo Caado Paglinawan hinggil sa isyu ng West Philippine Sea kung saan tinawag siya na tagapagsalita at tagapagtanggol ng China ng mga kongresista, partikular na si Congressman Benny Abante. Maging si Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard ay tinawag ding pro-China si Caado at nagpapakalat umano ng fake news. Matapos nito ay hindi na nakapagpaliwanag pa ng maayos si Caado patungkol sa kanyang katayuan sa isyu ng West Philippine Sea dahil naiba na naman ang paksa ng pagdinig. Pero para sa geopolitical analyst na si Professor Ana Malindugoy, hindi trabaho ng mga taga-kongreso na talakayin ang isyu ng West Philippine Sea dahil ang trabaho nila bilang mga mambabatas ay gumawa lamang ng mga batas. Anya, dapat na ibigay ito ng mga kongresista sa mga nararapat na ahensya tulad na lamang ng Department of Foreign Affairs. Ano ang ililegislate mo? Do we need legislation on South China Sea issue? Really? I think the South China Sea issue is more of diplomacy. Hindi trabaho ng Kongreso ang mag-adjudicate or mag-usap-usap tungkol sa isang napaka-sensitive na regional issue. Trabaho yan ng mga diplomat. Dagdag pa ng propesor, tila nagpapabango ang Kongreso kay Romualdez at Tariela. I think they're banking on the fact na kapag pinag-usapan ito, magkakaroon ng tinatawag mong tataas probably ang trust rating ni Romualdez, tataas ang trust rating ni Tarela at tataas ang trust rating ni Presidente. I don't think so. Because to be honest, ang mga Pilipino right now ay para sa kanila ay parang again, South China Sea again. Ganun na ang reaksyon nila. Samantala, sinabi rin ni Professor Malindugoy na panakipbutas lamang ang mga issue sa West Philippine Sea dahil maraming mas dapat tugunan ang gobyerno gaya na lamang ng kaliwat kanang krimen, inflation at nariyan pa ang lumulobong utang ng Pilipinas. Kaya sa pamamagitan ng mga congressional hearing ay nalilihis ang atensyon ng mga Pilipino. Diversionary tactic para ang pag-iisip at atensyon ng mga Pilipino ay imbis na dun sa domestic na mga nangyayari sa Pilipinas, sinishift nila to South China Sea issue which is an external and a regional issue. Sa huli, sinabi nito na nasasayang lamang ang pera ng taong bayan na ginugugol sa mga paulit-ulit na pagdinig na malayo naman sa kanilang tungkulin na gumawa ng batas. Imagine, sa isang hearing, ilan ang gagastusin mo dyan? Bawat hearing is siguro abot yan ng ₱1,000,000 or something to that effect. Taxpayers' money yan. So why would you devote a lot of money to a hearing na paulit-ulit? Ito si Verhil Parba, ang inyong citizen correspondent, nagulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.